Hinugot ng mahal kong nakababatang kapatid ang litrato ko, saka sinabi sa 4 na babaeng humahabol sa kanya, kung sino man ang unang makakapagpabaliw sa kanya sa pag-ibig, tatanggapin ko ang pag-amin niya. Teka, lalaking ganyan? 3 araw lang ang kailangan ko. Para masigurong nahulog na nga ako sa patibong, inianunsyo ng mahal kong kapatid na tapos na ang laro, dinurog ang natitira kong danga sa ilalim ng mga paa niya. Pero ang hindi alam ng mahal kong kapatid, sa buhay na ito, nang wala ng sistemang pumipilit sa lahat ng bagay, kilalang-kilala ko na ang bawat babaeng gustong umakit sa akin, sa loob at labas, habang nababalutan pa ng benda. Mr. Adrian, kontento na ba kayo? Mukhang maayos naman, salamat. May aasikasuhin pa ako kaya mauuna na ako, Mr. Ling. Sandali, ako naman ang nakabangga sa binti mo. Bakit hindi na lang kita ihatid pa uwi? Mr. Ling, sinusubukan niyo ba akong landiin? Mr. Adrian, alam niyo ba ang mga sinasabi niyo? Dapat ko bang isipin na inaasar niyo ako? Talagang karapat-dapat na bida, matalas ang isip. Ilang pangungusap lang, nabaligtad na niya ang sitwasyon habang sabay akong sinusubukan. Miss Sterling, wag niyo pong baligtarin ang usapan. Naisip ko lang na parang sobra kayong maalaga, kaya ako nagtanong. Diretsahan akong tao. Kung nagkamali ako ng intindi, humihingi ako ng tawad. Pasensya na, pwede na ba akong umalis? At paano kung sabihin kong hindi ka nagkamali ng intindi? Kung ganon, pumapayag ka ba? Iniabot ko ang kamay ko at marahan kong hinaplos ang buhok niya. Adrian, Miss Sterling, bakit parang galit na galit ka? Hindi ba't sinabi mo lang na hindi ako nagkamali ng intindi? Humahawak ka agad sa isang babaeng wala pang 15 minuto mong kilala. Hindi ko akalaing ganyan ang asal na ipinagmamalaki mo. Hindi kita hinawakan. Buhok mo lang ang hinawakan ko. Wala na nga akong matatawag na tahanan. Sa wakas nakahanap na ako ng matitirhan, tapos nabangga pa ako ng kotse sa kalsada. Akala ko nakatagpo ako ng mabait na anghel, isang taong napakalumanay akong binalutan ng benda, pero peke lang pala ang lahat. Hindi ko inakalang pati ikaw, pahihirapan mo rin ako ng ganito. Manloloko man o hindi ang Adrian na ito, malinaw na isa siyang taong hindi sumusunod sa mga patakaran. Sa kahit anong mangyari, ang layunin ko ay mapaibig siya sa akin at mapaamin. Kapag nangyari iyon, matatapos na ang laro at sa wakas, magiging akin na si Julian. Proseso lang ang lahat ng nasa gitna. Ang resulta lang ang mahalaga. Kaya muli niyang isinuot ang maamo niyang maskara at mahina niyang sinabi, pasensya na, Adrian, ihahatid na kita pa uwi. Gaya ng inaasahan kay Vivian Sterling, mahusay talagang umarte. Makalipas ang 40 minuto, bumaba ako mula sa isang pilak puting mamahaling sedan. Mahigpit kong hawak ang telepono ko, naroon ang kontak ni Vivian na kakapalitan lang namin. Pilay akong naglakad pa uwi, nang masulyapan ko sa gilid ng mata ko ang isang pamilyar na tao. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ko, at dumaan lang ako sa tabi niya na parang wala akong napansin, habang papasok siya sa residential area. Hello, ito ba ang Crestwood Residences? Pupuntahan ko sana ang kaibigan ko, pero mukhang naligaw ako. Pwede niyo ba akong tulungang hanapin ang Building 13 ng Crestwood Residences? Building 13. Pasensya na, Building 1 hanggang 10 lang ang nandito. Ganun ba? Mali siguro ang pagkakatanda ko. Hindi Building 13, Building 3 pala. Pwede mo ba akong samahan doon? Sumunod ka sa akin. Sa pangunguna ko, mabilis kaming nakarating sa gusali. Tumingala ang dalaga. Salamat, ingat ka sa pag-uwi. Mahina akong umungol at dumiretso sa hagdan. Ay, dito ka rin pala nakatira? Ang tindi ng pagkakataon. Hindi man lang bumagal ang mga hakbang ko habang umaakyat ako. Napakatinding pagkakataon nga. Hindi nagtagal, narating ko ang apartment ko sa 2 palapag. Dito na ako. Paalam. Pagkasara ng pinto, nawala ang ngiti ng taong nasa labas. Nagkunwari siyang aakyat pa, saka mabilis na bumalik sa 2 palapag at kumatok sa pinto ko. May kailangan pa ba kayo? Ganito kasi wala pa rito ang kaibigan ko. Sabi niya, babalik siya maya-maya. Pero artista ako. Hindi maganda kung maghihintay lang ako sa labas. Pwede ba akong makituloy sandali sa bahay mo? Artista? Ano nang pangalan mo? Chloe Bennett. Hindi ko siya kilala. Natigilan si Chloe. Ano? Paano nangyari yon? Kung hindi niya ako makilala bilang isang sikat na artista, maiintindihan ko pa. Pero sino nang mag-aakalang magkikita kami ng personal? Pero sinabi ko na nga ang pangalan ko. Tapos umasta si Adrian na parang taga-bundok na ni minsan hindi pa narinig ang pangalan ko. Taga-bansang ito ba talaga ang lalaking to? Dati naman siyang mayamang binatang amo.
Tulad nga ng sinabi ni Julian. Mababa ang IQ. Isa lang siyang walang silbing sugapa sa luho. Alang-alang kay Julian, pagkapos ng schedule ko, dumiretso agad ako rito para maunahan si Adrian. Basta manalo ako sa larong ito, magkakaroon ako ng solo trip kasama si Julian, kaya kailangan kong mapabagsak si Adrian bago pa magawa ng tatlo. Kumikislap ang mga mata ni Chlo, at sa tingin niya sa akin, kitang-kita ang kumpiyansa ng isang taong siguradong mananalo na para bang isang pitik lang ng daliri ang kailangan para mapaibig niya ako. Gaya ng inaasahan sa mga spoiled na tagapagmana, ni isa sa kanila, hindi ako sineseryoso. Palihim kong kinutya ang sarili ko. Pumasok ka. Tumabi ako at pinapasok siya sa apartment. Pagkapasok ni Chlo, mabilis siyang tumingin sa paligid, isang sulyap lang, nakita na niya ang bawat detalye ng lugar. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapasok sa ganito kaliit na bahay. Palihim ko siyang pinagmamasdan at wala ni katiting na pagbabago sa ekspresyon niya ang nakaligtas sa paningin ko. Siya ang bunsong anak ng pamilya Bennett, isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Kapitol, at mula pagkabata, pinalaking parang prinsesa. Mahilig siya sa musika at pumasok sa industriya ng entertainment bago pa man makatapos ng kolehiyo. Ang nakatatanda niyang kapatid na babae ang namamahala sa negosyo ng pamilya, kaya wala siyang kailangang gawin. Ang taunang dibidendo pa lang niya, napakalaking halaga na. Bukod pa sa negosyo ng pamilya, napakaganda rin ang takbo ng sarili niyang karera. Sa edad na 22, isa na siyang top-tier na celebrity na may mahigit 100 milyong tagahanga. Kung ikukumpara sa mga tagapagmanang ito, isa lang akong kanyo na pain, walang iba. Hindi man lang karapat-dapat banggitin ang dati kong pinanggalingang pamilya, pero wala na iyong halaga. Sa buhay na ito, malinaw ang layunin ko. Gusto kong makapaghiganti. Gusto ko ng masayang buhay. Gusto kong mawala kay Julian ang lahat, at gusto kong masira silang lahat. Tutal, ako naman ang kontrabidang lalaking suportang karakter. Umupo ka. Pagkasabi ko niyon kay Chlo, dumiretso ako sa kusina para ipaghanda ang sarili ko ng hapunan, ni wala akong balak na aliwin siya. Bakit ganito kakalma si Adrian kahit hindi niya ako kilala? May isang estrangherang babae sa bahay niya, pero parang wala man lang siyang nararamdamang pagkailang. Hindi man lang niya ako inasikaso, dumiretso lang siya sa kusina. Hindi pwede to. Kailangan ko nang tapusin agad to. Kaya sinundan niya ako papunta sa kusina. Sumandal ang dalaga sa hamba ng pinto, at lalo pang naging banayad ang magaganda niyang mukha dahil sa maliwanag niyang ngiti. Maganda siya na parang karakter sa anime. Pero sa nakaraan kong buhay, nakita ko ang malamig niyang mukha. Nang matapos ang laro, matapos akong durugin ng 3 bidang babae, lumingon ako gamit ang huling lakas ko sa matamis na dalagang bumulong sa akin ng matatamis na salita, nagmamakaawa. Umaasang makarinig kahit isa sa bawat 10,000 bahagi ng totoong damdamin mula sa kanya. Kahit sumali siya sa larong ito para kay Julian, siguradong kahit kaunting tunay na nararamdaman, mayroon siya para sa akin. Pero sa isang iglap, nawala ang matamis niyang ngiti. Hindi lang pagkasuklam ang nasa mga mata niya, kundi matinding pandidiri na para bang isa akong maruming bagay na kumakapit sa kanya. Napakahusay talaga niyang umarte. Anong niluluto mo? Hindi rin ako kumakain. Pwede mo rin ba akong ipaghanda ng isang serving? Sayang lang, nagpapakyut siya sa isang bulag. Hindi nagbago ang ekspresyon ko. Sa nakaraan kong buhay, sa mismong sandaling nakita ko ang mukha niya at nalaman kung sino siya, parang tuluyan nang naglaho ang kaunting utak na meron ako. Mukhang 4 na diyosa ang humahabol sa akin. Pero ang totoo, mula simula hanggang katapusan, isa lang akong papet na kontrolado ng 4 na babae. Sa taong tulad ni Chlo, na matamis magsalita at tuso, hindi ko na kailangang punitin ang maskara niya. Ang pinakamagandang paraan ay ang dalhin siya sa ritmo ko. Imbes na ubusin ko ang isip ko sa panunukso sa kanila, mas gugustuhin kong sila ang mapagod sa pagsubok na akitin ako. Samantala, walang kamalay-malay si Chlo na nabasa ko na siya. Tahimik lang siyang nakatayo sa may pintuan, nakatitig sa akin. Gusto mo ba ng kulantro? Naputol ng boses ko ang iniisip niya. Napagtanto ni Chlo na kanina pa pala siya nakatitig sa akin, kaya bahagya siyang naglinis ng lalamunan. Tama. Biglang may pumasok na katawa-tawang isip sa isipan ni Chlo. Ano kaya ang pakiramdam kung si Adrian mismo ang bumulong sa akin ng pag-ibig ng buong puso? Pagbalik niya sa realidad, nakita niya akong may dalang malaking mangkok na punong-puno ng bundok na kulantro habang papalapit sa kanya. Makitid ang daanan kaya mabilis siyang tumabi. Bigla niyang naramdaman na parang naging interesante ang larong ito. May kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag pero nagbibigay iyon sa kanya ng kapanatagan. Tumingin si Chlo sa nag-iisang mangkok ng noodles na nasa ibabaw ng counter. Hindi mahalaga kung kakain ba siya o hindi.
Ang mahalaga ay magamit ang pagkain bilang pagkakataon para akitin ako. Dinala niya ang sarili niyang mangkok sa sala. Yumuko ako at masarap na kumain, larawan ng payapang kasiyahan. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Chlo na nalihis na ang iniisip niya. Talagang mapanlin lang ang hitsura. Ang taong mukhang napakawalang muwang ay siya pala ang malupit na nakatatandang kapatid ni Julian. Ang payapang anyong iyon, ilusyon lang pala ang lahat. Ibinalik niya ang mangkok, saka lumapit at umupo sa sofa sa sala. Napatingala ako, nagtataka. Hindi ka kakain? Bahagyang umiti si Chlo. Biglang sumakit ng kaunti ang tiyan ko. Hindi ako makakain. Pasensya na, Adrian. Ganun ba? Sayang naman, walang emosyon kong sabi, saka nagsubo ng isang subo ng noodles. Dapat sinabi mo agad na masakit ang tiyan mo. Hindi ka naman pala kakain, pinagluto mo pa ako ng ganito karami. Pinaglalaruan mo ba ako? Talagang ang taong hindi pa namamahala ng sariling bahay, hindi alam ang halaga ng bigas at mantika. Mamaya, ikukuha ko na lang ang natira at ipapakain sa mga ligaw na aso sa malapit. Habang pinagmamasdan niya akong sarap na sarap kumain, si Chlo na nakaupo lang sa tabi, biglang nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung alam ko lang, dinala ko na sana at kumain ng kaunti. Pero nasabi na ang nasabi. Ang magagawa ko na lang ay ipanalangin na matapos agad si Adrian. Paminsan-minsan kaming nag-uusap, karamihan ng tanong ay mula kay Chlo, at sumasagot naman ako habang sumusubo. Pakiramdam ni Chlo, masyadong magaan ang samahan para sa unang pagkikita. Mas parang matagal nang magkakilala kaysa bagong kakilala at kahit paano, napapanatag siya roon. At ang pakiramdam na iyon, ako ang dahilan. Napakanatural ang dating ko. Malayong malayo sa inakala niya. At mayroon pang ang bahagyang pagkabalisa sa dibdib niya. Posible kayang alam ni Adrian kung bakit ako narito, kaya nagpapanggap lang siya sa harap ko. Pero imposibleng mangyari yon. Ang relasyon namin ni Julian, maliban sa ilang karibal sa pag-ibig, wala nang ibang nakakaalam. Paanong malalaman yon ni Adrian sa kalagayan niya ngayon? Sigurado akong sobra lang akong nag-iisip. Kapatid sa ama ni Adrian si Julian. Maraming beses na silang nagkita noon. At wala nang mas nakakakilala sa ugali ni Adrian kaysa sa kanya. Hindi maaaring mali ang impormasyong ibinigay niya. Hindi sa hindi na malupit si Adrian, bumagsak lang ang pamilya nila at wala na siyang natitira, kaya natuto siyang magpigil. Tama, iyon nga siguro. Tutal, pagkatapos ng matinding dagok, pwedeng magbago ng husto ang ugali ng isang tao. At ang pagiging sobrang walang pag-iingat ni Adrian, hindi ba't malinaw na senyales iyon ng mababang IQ? Tuluyan nang nawala ang munting interes na naramdaman ni Chlo. Sinasayang ko lang talaga ang lakas ko rito. Sa oras na to, mas gugustuhin ko pang nakahilata sa mamahalin kong sofa sa bahay, nakataas ang mga paa habang naglalaro. Pero alang-alang kay Julian pagtitiisan ko. Sa panig ko, busog na busog akong kumain, na para bang wala lang ang babaeng katabi kong nakatitig sa akin. Tinabi ko lang ang natirang noodles, kinuha ang mga susi ko, at naghanda ng umalis. Nang makita ni Chlo ang ginagawa ko, tumayo siya. Aalis ka. Sasama ako. Nagsara ang pinto sa likod namin. Saglit na umilaw ang ilaw sa hagdan, saka muling namatay, kaya liwanag lang ng buwan ang natira. Ibinaba ko ang tingin ko sa dalagang nasa dilim, malamig ang boses ko. Chlo, na love at first sight ka ba sa akin? Love at first sight? Nabibiro ba siya? Pinigilan niyang mapailing at pilit itinago ang pangungutya sa mga mata niya. Nagkunwari siyang kinabahan, parang isang inosenteng dalaga. Nako, Adrian, nahuli mo ako. Sa unang tingin pa lang, tuluyan na akong nabighani sa'yo. Pakiramdam ko, ikaw ang taong nakatakda para sa akin. Gusto mo ba ako? Nagsitayuan ang balahibo ko. Sa madilim na ilaw, humakbang ako palapit sa kanya. Kumikislap ang mga mata niya sa unti-unting paglitaw ng liwanag ng nalalapit na tagumpay. Hindi. Ayoko. Nanigas ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sagot ko. Nagmadali siyang magtanong. Ano nang hindi mo gusto sa akin? Alam kong kakakilala lang natin. Hindi ka katulad ko. Ako, na-in-love agad sa unang tingin, pero baka mabagal ka lang talagang matauhan. Ayos lang yon. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Masyado kang maputla. Mukha kang hindi malusog. At saka, masyado kang payat. Sandali, anong klaseng dahilan yan? Kasalanan na pala ngayon ang pagiging maputla at payat. Payat man ako, pero napakalusog ko. Pagkasabi niyan yon, bigla akong yumuko para titigan siya. Kita mo. Ang payat-payat mo, naawa na tuloy ako sa'yo. Ano pa bang maiisip ko? Pagkatapos, inabot ko ang ilong niya at marahang tinapik iyon.
Pagkasabi ko niyon, tumalikod na ako at bumaba ng hagdan. Ang gusto ko, babaeng kayang makipagsabayan sa akin, hindi iyong mahina at masela na gaya mo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumaba na ako ng mag-isa, na para bang wala akong pakialam sa natigilang babaeng naiwan sa likod ko. Ang isang spoiled na bidang babae na gaya niya, hindi pa nakaranas mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Iilang bahagyang masasakit na salita lang ang sinabi ko, pero nasugatan na agad ang pride niya. Ang masasabi ko lang, kung mahina siya, magsanay pa siya. Kapag mas marami pa siyang naranasang dagok, matututo rin siyang hindi madaling akitin ang isang taong gaya ko. Hindi obra sa akin ang maganda lang ang mukha. Pero kung credit card ang iwawagayway niya, ibang usapan na iyon. Kalimutan niya nang maging nobya niya ako, kahit anak niya papayag ako. Binabawi ko na ang sinabi kong boring siya. Napaka-interesante ng lalaking to. Sobrang interesante, gusto ko na siyang sakalin mismo. Ang bagay na ipinagmamalaki ko ng husto, naging kapintasan pa sa paningin niya. Talagang napakawalang utang na loob niya. Isa nga siyang hangal na kulang sa emosyon. Habang lalo itong iniisip ni Chlo, lalo siyang nagagalit. At nang makita niyang wala man lang akong pakialam, lalo pa siyang nainis. Kaya hinabol niya ako at hinawakan ang braso ko. Talagang asal prinsesa. Gusto niya akong kumprontahin? Masyado pa siyang baguhan. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Agad na namula ang maputing kamay ni Chlo. Itinaas niya ang namumuo sa luhang mga mata niya. Ganito mo ba talaga ako kinasusuklaman, Adrian? Gusto ko lang naman sana kitang makausap. Bakit ganyan mo ako tratuhin? Anong pakulo na naman to, nagpapakaawa? Mukhang minamaliit ko talaga siya. Nagiging interesante na to. Pasensya na talaga. Nasaktan ba kita? Hayaan mong himasin ko. Sakto sanang hahawakan ko siya, pero tinabig ni Chlo ang kamay ko. Hindi ko kailangan ang peke mong pag-aalala. Masaya ka, di ba, na nakikita mo akong ganito? Ikaw talaga ang pinakakinasusuklaman ko. Hindi ka man lang maihahambing sa kahit isang daliri ni Julian. Pagkalabas ng mga salitang iyon sa bibig niya, biglang kumabog ang dibdib ni Chlo. Nako, nasabi ko ang totoo. Tapos na. Tapos na talaga. Wala na. Itinaas niya ang ulo niya, handa nang magpaliwanag, pero nakita niyang nakatingin lang ako sa kanya nang walang anumang ekspresyon. Adrian, hindi yon ang ibig kong sabihin. Tinabig mo lang ang kamay ko at nasaktan ako. Medyo naiinis lang ako. Kinamumuhian kita. Sino ba kayong lahat para magkaroon ng karapatang kamuhian ako? Kaya taas naman ang tingin niyo sa sarili niyo. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nang makitang umaalis ako, medyo kinabahan si Chlo at dali-daling humabol. Naghahanap ka ba ng mga ligaw na aso? Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Malamig kong pagtanggi. Pagkatapos, seryoso ko siyang tiningnan at sinabi, Chlo, wala akong pakialam kung sikat kang celebrity o kung na-love at first sight ka sa akin. Hindi ikaw ang tipo ko. Bilang responsableng tao, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang sayangin ang oras at lakas mo sa akin. Alam kong hindi mo ako gusto, Adrian, pero sapat ng gusto kita. Naniniwala ako, basta hindi ako susuko, darating ang araw na mamahalin mo rin ako. Talagang napakalakas ng alindog ni Julian. Handa silang gawin ang kahit ano para sa kanya, kahit ang magpanggap na mabait sa akin. Biglang sumiklab sa loob ko ang matinding pagkasuklam. Wow, malaki talaga ang utang na loob ko kay Julian, ano? Bahala ka. Adrian, napakamanhid mo talaga. Maaga na akong hihingi ng tawad sa'yo. Ano na namang pakulo ang binabalak ni Chlo? May 3 bagay sa mundong ito na hindi maitatago. Kahirapan, pag-ibig at ubo. Napakalakas ng nararamdaman ko para sa'yo, hindi ko na ito mapigilan. Kahit kamuhian mo ako, gusto ko pa ring maging bahagi ng mundo mo. Kahit paano mo pa ako tratuhin, babalik at babalik pa rin ako para hanapin ka. Pagkarinig ko niyon, marahan akong napabuntong hininga. Hindi susuko. Hindi talaga susuko. Napakaganda. Magkakaroon ako ng sapat na oras para alamin ang mga kahinaan nilang lahat at gumanti. Linawin ko na lang habang maaga. Ang ginagawa mo, hindi ko pakikialaman at ang ginagawa ko, huwag mo ring pakialaman. Pero kapag nakialam ka sa normal kong buhay, huwag mo akong sisisihin kapag naging malupit ako. Huwag kang mag-alala, Adrian. Hindi ko guguluhin ang buhay mo. Pero may alok akong trabaho para sa'yo. Magaan lang ang trabaho. Malaki ang bayad. Gusto mo bang marinig? Ganito kasi. Dahil sa trabaho ko, kung saan-saan ako lumilipad, at matagal pang naka-sick leave ang assistant ko. Mahigit 1 buwan pa akong may shooting dito sa kabisera.
Sa loob ng halos isang buwan, ayokong kumuha ng bagong tao. Pwede mo ba akong tulungan, Adrian? Ikaw na ang magpresyo ng sweldo. Matalas talaga ang isip ng prinsesang ito. Gagamitin niya ang kahirapan ko para ilapit ako sa kanya, habang wala nang magiging paraan ang tatlo para makasingit. Sa ganoon, mauuna siyang kumilos at mananalo sa laro. Hindi masamang plano. Kung hindi ko lang alam ang mangyayari bukas, malamang pumayag na ako. Pero sayang, may trabaho na akong naghihintay bukas. Ayos lang ang isang buwan, pero hindi ako pwedeng maging full-time mong personal assistant. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Sabado at Linggo, buong araw, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa mga oras na yan, pwede kitang pagtrabahuhan. Labas sa mga oras na yan, kung may emergency ka, overtime na iyon. Pagkatapos kong magsalita, tiningnan ko si Chloe at hinintay ang sagot niya. Sino ba talaga ang boss dito? Isang assistant lang, siya pa ang nagdidikta ng oras ng trabaho. Ang kapal ng mukha ng lalaking to. Tutal, wala naman talaga akong planong kumuha ng assistant. Binabayaran ko lang ang oras para maakit siya. Sa sobrang siksik ng schedule niya, hindi ako pwedeng puro hintay na lang gaya ng ginawa ko ngayon. Walang problema. Ikaw na ang magpresyo ng sweldo. Inihanda na ni Chloe ang sarili niya na hihingi ako ng napakalaking halaga. Ang taong gaya ni Adrian, hindi papalampasin ang ganitong lehitimong pagkakataong kumita. Tutal, dati siyang mayamang binatang amo. Wala lang sa akin ang ganitong halaga. Kaunting barya lang mula sa akin, sapat na para mamuhay siyang gaya ng dati. Sa ikinagulat niya, umiling ako at seryosong nagsabi, syempre gusto ko ng mas malaki kung maaari. Sino bang may problema sa pera? Pero mahirap tantiyahin kung magkano ang sobra o kulang. Ikaw ang kliyente. Ikaw ang dapat magtakda ng sweldo at overtime. Bahagyang umiti si Chloe. Napagtanto niyang kahit nakakainis ako, may isa akong magandang katangian, tapat ako. Sinasabi ko ang mga bagay na ikinainis niya nang walang pag-aalinlangan. Pero pagdating sa pera, wala rin akong itinatago. Sandali siyang nag-isip. Dahil ganyan mo ako pinagkakatiwalaan, Adrian, hindi kita bibigyan. Base sa mahigit isang buwan kong schedule ng shooting bilang tagal ng trabaho, at sa mga oras na iminungkahi mo, ang kabuang sweldo ay 200,000 dolyar. Para naman sa mga emergency na lampas sa mga oras na iyon, ang overtime ay depende sa sitwasyon, pero magsisimula sa 10,000 dolyar bawat pagkakataon. Ano sa tingin mo, Adrian? Sa ganitong kalaking bayad kapalit ng magaan na trabaho, napakadaling kitain ng perang ito. Ano pa ba ang hihilingin ko? Pero ang perang ito, kailangan dahan-dahang kitain. At ang taong ito, kailangan ding dahan-dahang akitin. Hindi naman nabuo ang Roma sa loob lang ng isang araw. Deal! Pipirma tayo ng kontrata bukas. Matapos naming magkasundo, mabilis kong hinanap ang mga ligaw na aso at pinakain sila, saka ako naglupa sa isatabi nila at tahimik na pinanood silang kumain. Hindi umalis si Chloe. Nakatayo lang siya sa tabi ko, patuloy pa ring ginagampanan ang papel niyang inosente at dalisay. Base sa mga alaalang nagising sa akin, nahilig lang si Chloe sa mga aso dahil may alagang aso si Julian, ang lalaking bida, at nagselos pa nga siya rito. Naiiling na lang ako kapag naiisip ko iyon. Pagkatapos kong pakainin ang mga aso, naghanda na akong umalis. Normal lang siguro kung nagsiselos siya sa tatlo niyang karibal. Pero ang pagselosan pati ang isang hindi naman tao, talagang nawalan ako ng masabi. Ang masasabi ko lang, napakatindi ng pagiging mapag-angkin niya. Diyos ko, si Chloe Bennett ba yan? Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses. May ilang kabataang paparating habang nakataas ang mga telepono nila. Pagkatayo ko pa lang, sumigaw na si Chloe. Takbo! Sandali, siya ang hinahabol nila. Bakit pati ako tumatakbo? Tuluyan na siyang nasiraan. Dahil siguro sa sakit ng binti ko, pati utak ko nagulo na rin. Ang naririnig ko na lang ay ang ugong ng hangin at ang sarili kong paghinga. Hindi nagtagal, dinala ako ni Chloe sa isang makitid na eskinita. Hindi pa man ako nakakabawi ng hininga, agad niya akong ginawang panangga sa katawan niya. May boses na nanggaling sa labas ng eskinita. Kitang-kita kong dito sila tumakbo. Nasa tabi lang namin ang mga boses, sa makitid at madilim na eskinitang ito na kaming dalawa lang ang naroon. Talagang karapat-dapat siyang maging celebrity. Napakaganda ng kondisyon ng katawan niya. Ganito na katagal kaming tumatakbo, pero hindi man lang siya namumula o hinihingal. Ni hindi nga siya humahabol ng hininga. Pero para sa akin, parang ikamamatay ko na ito. Para akong binagsakan ng langit, gayong hindi naman ako sanay mag-ehersisyo. Lintik. Kapag nakabawi ako ng hininga, sisingilin ko talaga siya. Biglang may malambot na kamay na tumakip sa bibig ko.
Ano nang ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Ang lakas ng paghinga mo. Paano kung marinig ka nila sa labas? Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Kung marinig nila, marinig nila. Ikaw ang hinahanap nila, hindi ako. Isa lang akong inosenteng nadamay. Sa totoo lang, sukang-suka ako sa kanilang lahat. Nandidiri pa nga ako sa kanila. Hanggang sa dumating si Julian, saka lang muling kumilos ang puso kong matagal nang walang nararamdaman. Iba siya sa lahat ng ibang lalaki. Napakaraming karibal sa paligid ni Julian. Hindi ako makahanap ng pagkakataong mapag-isa kaming dalawa. Mabuti na lang at dumating ang larong ito. Hindi ko palalampasin ang minsan lang dumating na pagkakataong ito. Unti-unting lumayo ang mga boses sa labas ng eskinita at dahan-dahang lumuwag ang kamay ni Chloe na nakatakip sa bibig ko. Sinasabi ng mga tao sa internet na si Chloe Bennet ay isang mabait na diyosa. Mukhang bagay nga talaga sa kanya ang paglalarawang iyon. Biglang ibinalik ako sa realidad ng kirot sa binti ko. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam kong bumuka na ulit ang sugat. Chloe, napakarami ko ng isinakripisyo. Hindi naman siguro sobrang humingi ng kaunting interes kapalit nito, di ba? Medyo na-curious ako. Paano kaya kung bigla ko siyang yakapin? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Nararamdaman ni Chloe ang kilos ko at tuluyan siyang natigilan. Pagsapit ng ulirat niya, matagal na pala siyang nasa yakap ko. Adrian, ano nang ibig sabihin nito? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang gumawa ng sitwasyong to. Panindigan mo. Sino ba ang nagsabing magpanggap kang inosenteng na love at first sight sa harap ko? Natigilan ka ngayon? Nagawa kong yakapin siya, syempre may nakahanda na akong dahilan. Biglang nagdilim ang paningin ko. Medyo masama ang pakiramdam ko, kaya sandali akong sumandal sa'yo. May sugat pa ang binti ko, tapos pinatakbo mo pa ako ng ganyan. Hindi pa nga kita sinisisi roon, ako pa ang pagbibintangan mo. Pero tutuusin, kasalanan ko rin naman na napatakbo ko siya dahil sa mga fans ko. Hindi ko rin naman inaasahan na mangyayari ito. Saka, hindi naman sinabi ng lalaking ito na may sugat siya. Paano ko malalaman? Adrian, ang hilig mo talagang kimkimin ang mga bagay. Hindi mo man lang sinabi na may sugat ka. Kung sinabi mo agad, napansin ko sana. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung nalaman ko lang na masakit ang binti niya, mas ipinakita ko sana ang pag-aalala ko, at baka mas gumanda pa ang tingin niya sa akin. Pagkatapos, bahagya kong pinalabis ang papuri sa kanya. Grabe, sobrang naantig ako, prinsesa. Talaga palang ganito mo ako pinapahalagahan. Ikaw lang ang nagbigay pansin sa binti ko. Siyempre, ako ang taong pinaka-nagmamalasakit sa'yo, Adrian. Pero sa sumunod na segundo, biglang may napansin si Chloe at direkta niya akong tinuro. Sinadya mo iyon, hindi ba? Adrian, huwag kang sumobra. Nang makita ko ang reaksyon niya, bahagya akong nagtaas ng kilay at wala nang sinabi. Buwisit na ako. May lalaking ganito pala talaga kakairita. Ayoko na talaga siyang makita ulit. Adrian, huwag ka nang magalit. Mabilis lang talaga akong uminit ang ulo. Nang makita kitang nasasaktan, nasaktan din ako. Bahagya lang akong tumango at wala nang sinabi. Paano ba nagagawa ni Adrian to? Hindi niya ako gusto, hindi rin niya ako kinamumuhian, pero hinahayaan lang niya akong lumapit sa kanya. Habang iniisip iyon, lalo pang nainis si Chloe at balak pa sana akong patamaan ng ilang salita, pero napansin niyang ang tingin ko sa kanya ay may bahid na ng pagkainit. Adrian, alam kong mali talaga ako. Nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kapag nagsisinungaling ang tao, madalas inuulit-ulit niya ang sinasabi para mas kapanipaniwala. Sa ngayon, ni isang quit sa mga sinasabi niya, hindi ko pinaniniwalaan. Nang makita niyang hindi ko siya pinapansin at tuloy-tuloy lang akong naglalakad, nainis na rin si Chloe at biglang huminto. Padabog siyang nagtapak ng paa. Bakit parang pakiramdam ko, may kakaibang lungkot si Adrian na para bang matagal na siyang nahiwalay sa buong mundo? Habang tumatagal, lalo siyang nagiging interesante. Pagkatapos maisip iyon, agad niyang binilisan ang lakad at hinabol ako, saka hinawakan ang manggas ko. Kalahati ng mukha naming dalawa ay natatakpan ng anino, kaya malabo ang aming mga anyo. Biglang mahigpit na hinila ni Chloe ang manggas ko. Bahagyang namumula ang paligid ng mga mata niya, at maihalos hindi mapansing kaba sa boses niya. Ang paraan ng bigla niyang paglapit sa akin ang siyang nagpatigil sa akin. Ano na naman kaya ang pakulo niya? Pagod na talaga ako. Ayoko nang ipagpatuloy ang nakakaboring na larong ito kasama siya ngayong araw. Hindi na masaya. Hindi ako bibitaw. Ikaw muna ang bumitaw. Sandali, ano ba nang ginagawa ko? Ako mismo ang kusang yumakap sa kanya. Lintik.
Pero bakit parang ayoko siyang bitawan kahit kaunti? Chlo, ano nang ginagawa mo? Ayaw mong umuwi muna ako. Sabihin mo na lang na gusto mong samahan pa kita ng kaunti. Baka pumayag pa ako. Hindi kinaya ni Chlo ang pang-aasar ko, kaya binitiwan niya ako at tumakbo palayo. Pinagmasdan ko ang papalayong anyo niya, litong-lito. Hindi ko man alam kung ano na naman ang pumasok sa isip niya ngayon, pero pabor naman ito sa akin. Sa wakas, makakauwi na rin ako at makakapagpahinga ng maayos. Hay, sobrang nakakapagod ang araw na to. Parang workout talaga ang pakikitungo sa kanya. Samantala, ang tumatakas na si Chlo ay sumakay sa sports car niya, kumalma muna, saka kinuha ang telepono mula sa bag niya. Chlo, hindi ba sabi mo makikipagkita ka kay Adrian ngayon? Nakita mo ba siya? Hinawakan ka ba niya? Katulad ng sinabi kong mag-ingat ka. Kailangan mong protektahan ang sarili mo, Chlo. Kahit ako ang gumawa ng mga patakaran ng laro, at para maging patas, hindi sana ako dapat nagte-text sa'yo. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Chlo, wala akong ibang magawa. Laging nakikipag-away sa akin si Adrian, pero kapatid ko pa rin siya sa iisang ama. Hindi ko kayang saktan siya, kaya wala akong ibang nagawa kundi hilingin sa inyong lahat na tulungan ako sa ganitong paraan. Napagdaanan mo ang napakarami dahil sa akin, Chlo. Kapag natapos na ang laro, babawi ako sa'yo. Nakita ko siya. Hindi siya katulad ng inilarawan mo, Julian. Wala man lang interes sa akin si Adrian. Sa totoo lang, buong oras niya akong itinutulak palayo. At tama, pakiramdam ko ginagamit ako, pero marami pa akong ibang nararamdaman. Sa totoo lang, magulo ang isip ko ngayon. Karaniwan, tuwang-tuwa si Chlo kapag ganito karami ang mensahe mula kay Julian at handang makipagkwentuhan sa kanya ng walang katapusan. Pero sa pagkakataong ito, ilang maikling linya lang ang isinagot niya. CJ, mag-iingat ako. Samantala, sa panig ko, dire-diretso akong natulog hanggang mag-umaga. Pagmulat ko ng mga mata ko, ang una kong ginawa ay kunin ang telepono ko mula sa ilalim ng kumot. May mensaheng ipinadala si Chlo kagabi, humihiling na pumirma kami ng kontrata bandang alas 7 ngayong gabi. Sinulyapan ko iyon at sumagot. CJ. Hello, si Mr. Adrian ba ito? Hello, tumatawag po ako mula sa Hartford Group Human Resources. Binabati ka namin, nakapasa ka sa unang yugto ng qualification review. Pakipunta po sa Human Resources Department mamayang alas 2 ng hapon para sa interview. Naiintindihan ko, salamat, magalang kong sagot. Natapos ang tawag at tumunog ang doorbell. Kinuha ko ang bagong dating kong takeout at nagsimula ng kumain. Ang babaeng haharapin ko mamayang hapon ay si Mia Carter, ang presidente ng Hartford Group. Gaya ng karaniwang punong ehekutibo sa mga kwento, may matalik siyang kaibigang doktor noong bata pa sila, si Vivian Sterling. Kahit magkaiba ang ugali nilang dalawa, sila ang pinakamalapit na magkaibigan, at nagsimula lang silang magkaroon ng alitan matapos nilang makilala si Lily Morgan. Pero sa bandang huli pa iyon ng kwento. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang apat sa kanila ay nasa isang maselang balance pagdating sa lalaking bida, at ako ang mitsa nasisira sa balansing iyon. At syempre, pagkatapos kong mamatay, masaya ang naging wakas para sa kanilang lahat. Tahimik kong pinagmamasdan ang lahat ng nasa harapan ko. Napakaswerte talaga ng walang hiyang iyon. Dahil gusto niya akong pabagsakin, gagawin ko ang lahat para sirain ang mga plano niya. Kung makikisama man sa akin ang apat na babaeng iyon o hindi, gagawin ko ang bahagi ko at ipaubaya na ang natitira sa tadhana. Tutal, sa larong ito ng pang-aakit, hindi pa tiyak kung sino ba talaga ang naglalaro kanino. Kailangan kong samantalahin ang panahong sinusubukan pa nila akong akitin. At makapag-ipon na rin ng maaga para sa pagretiro. Alas 2 ng hapon, pumasok ako sa lobby ng Hartford Group, suot ang maayos na business suit. Sige, Adrian. Huminga ako ng malalim at pumasok. Napakalakas ng aircon sa conference room. Nakaupo pa lang doon ang babae, ramdam na agad ang otoridad niya. Mia Carter, nagkita na naman tayo. Base sa pagkakakilala ko sa kanya, kahit sablain ko pa ng todo ang interview na ito, tatanggapin pa rin niya ako. Dahil sa paningin niya, hindi ako isang taong walang halaga. Gusto lang niya akong manatiling malapit sa kumpanya para makuha ang gantimpala ni Julian. Wala na akong lakas para magkomento sa mga pakanan niyang iyon. Tinapik ng babaeng nasa gitna ang resume ko gamit ang gintong ballpen niya. Tumingin siya sa akin. Mr. Adrian, nagtapos ka sa Columbia University. Opo, Miss Carter, doon po ako nagtapos. Mahigpit ang pamantayan sa pagtanggap ng Columbia Business School. Pakipaliwanag kung paano tumutugma ang degree mo sa posisyong ito at ano ang mga pangunahing kakayahan mo. Inasahan ko na ang tanong na ito.
Para maipakita ang kunwari kong kawalan ng pagsisikap, tinapos ko ang degree ko sa pamamagitan lang ng online courses. Sa pagkakataong ito, handa ako. Hindi ko na ulitin ang pagkakamali ko noong nakaraang buhay. Gusto niyo bang buksan ko ang student portal ko para sa inyo? Nandoon ang lahat ng records ng mga grado ko. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo pong tingnan mismo. Huminto sa pagsulat ang ballpen sa kamay niya. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya sa malamig na ngiti. Sa sandaling iyon, naglinis ng lalamunan ang Human Resources Director na nasa kaliwa at siya na ang nagpatuloy. Mr. Adrian, syempre nirepaso na namin ang mga kwalifikasyon mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa posisyong ina-applyan mo. Kalmado akong sumagot. Sige po, ang gusto kong applyan ngayon ay ang posisyon ng Executive Assistant ng punong ehekutibo. Hindi pa man ako tapos magsalita, isa na namang malamig na tawa ang narinig. Miss Carter, may gusto po ba kayong itanong? Tumayo si Mia, sinukat ako mula ulo hanggang paa, saka may paghamak na nagsalita. Oh, gusto mong maging assistant? Hindi ba medyo sobra ang tiwala mo sa sarili mo? Akala mo ba kahit sino pwedeng maging assistant? Pagkarinig ko sa mga pamilyar na salitang iyon, biglang bumalik sa alaala ko ang nakaraan kong buhay. Noon, talagang inilagay ako ni Mia sa isang mababang posisyon, kung saan halos lahat ng marumi at nakakapagod na trabaho ay sa akin ibinabagsak. Wala akong naging halaga at wala rin akong natutunang kapakipakinabang. Sa nakaraan kong buhay, gumamit si Mia ng iba't ibang taktika sa pakikipag-usap para lituhin ako hanggang sa mapirma ko ang kontrata. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang maulit ang pagkakamaling iyon. Una, matalino ako. Pangalawa, nagtapos ako sa isang nangungunang unibersidad, kaya bakit ako mawawalan ng kumpiyansa? Miss Carter, hindi patas sa akin ang ganitong pagtrato. Kung iisipin, kayo ang tumawag sa akin para sa interview. Kung ayaw niyo sa akin, hindi iyon dahilan para maliitin ang kakayahan ko ng ganito. Ang ikinikilos niyo ngayon ay hindi tugma sa pilosopiya ng Hartford Group sa pagkuha ng mga empleyado na alam ko. Napapawisan na ang mga palad ng dalawang manager na katabi ni Mia habang palihim silang sumusulyap sa kanya. Hindi ba medyo mayabang ka naman? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kakasimula pa lang ng interview, inis mo na agad ang pinakamataas na boss. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Tama. Ayoko lang talagang magpaikot sa kanya. Gusto niyang manalo sa laro, pero ayaw naman niya akong akitin. Gusto niya akong matanggap sa trabaho, pero sinasadya niyang pahirapan ako. Mia Carter, hindi kita hahayaang makuha ang gusto mo ngayon. Halos manginig sa galit si Mia habang nakatingin sa akin. Mr. Adrian, matalas nga ang dila mo. Pero hindi salita ang batayan sa trabaho, kundi gawa. Bilang executive assistant ng punong ehekutibo, madalas mong haharapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Hindi sapat ang umupo lang dyan at magyabang para maging kwalipikado. Kapag pumalpak ka sa trabaho, hindi lang simpleng usapin ng kabayaran ang haharapin mo. Sa ganitong sitwasyon, kaya mo ba talaga ang trabahong ito? Pakiusap, umalis ka na lang. Hindi mo ba nakikitang galit na ang boss natin? Kapag hindi ka pa umalis ngayon, mahuhuli na ang lahat. May punto si Miss Carter. Hindi talaga bagay sa akin ang trabahong ito. Paalam. Pagkasabi ko nyon, itinulak ko ang pinto at diretsong lumabas. Pagkarinig nyon, sabay na napabuntong hininga ang dalawang manager. Lumingon sila sa boss nila, pero wala na ito sa conference room. Sakto sanang lalabas sila para hanapin siya, nang masaksihan nila ang nakakagulat na eksena sa may pintuan. Hinahabol ni Mia ang lalaking iyon habang malamig ang mukha. Nakita ko na ang ugali mo at ang lakas ng loob mo. Pasado ka sa mga kailangan para maging executive assistant. Tanggap ka na. Grabe. Siguradong may nakaraan ang dalawang iyan. Napakasarap nitong chismis. Samantala, sa panig ko, matapos sabihin ni Mia na tanggap na ako, natawa ako ng malakas. Tinapik ko siya sa balikat at sinabi, Miss Carter, napakagaling talaga ng mata niyo. Huwag kayong mag-alala. Kapag may talentong tulad ko sa kumpanya, lalo pa itong unlad. Pagkatapos, dumiretso ako sa Human Resources Director para asikasuhin ang mga papeles ng pagpasok ko sa trabaho. Pagsapit ng hapon, kumalat na sa buong kumpanya ang mga chismis tungkol sa amin ni Mia. Isang gwapong bagong empleyado ang nakipagsagutan kay Miss Carter, at si Miss Carter pa ang umatras. Ang ganitong klaseng napakainit na chismis ang laman ng usapan ng lahat. May nagsasabing magkaaway kami. May nagsasabing kami ang unang pag-ibig ng isa't isa. Sa huli, pinagsama-sama ng mga kwento ang lahat. Ako raw ang unang pag-ibig ni Mia, naghiwalay kami ng masama at ngayon lang ulit kami nagkita. Sa isip ng mga sabik sa chismis, nakabuo na sila ng isang buong taong kwento ng pag-ibig at puot.
Matapos kong malibot ang kumpanya at bumalik sa opisina ng sekretarya ng punong ehekutibo, hindi na napigilan ng mga tao sa paligid ang kuryosidad nila at nagsilapitan sila sa akin. Magkakilala na ba kayo noon ng boss? Naalala ko ang nakaraan kong buhay, bahagya akong umiti at wala akong sinabi. Sa tingin ko, pwede mong sabihin ganun nga. Nang makita nilang kalmado lang ako, nagkatinginan sila na para bang nakumpirma nila ang hinala nila. Kumusta ba ang relasyon niyo noon ng boss? Talaga bang ganoon kasama? Sa nakaraan kong buhay, hindi naging madali ang pinagdaanan ko at may bahagi si Mia sa lahat ng iyon. Kaya, masasabi ngang hindi maganda ang naging relasyon namin. Pero hindi pa rin ako sumagot, umiti lang ulit ako. Agad namang naintindihan ng iba. Para sa kanila, ang pag-aalinlangan kong iyon ay malinaw na pag-ibig na may halong puot, siguradong may malalim na nakaraan kami. Mula kailan naging lugar ng tsismisan ang kumpanya? Tapos na ba kayo sa trabaho nyo? Dahan-dahang lumapit si Owen Foster, sinusukat ako mula ulo hanggang paa, at may bakas ng paghamak sa mga mata niya. Pagkatapos, mayabang niyang sinabi sa akin, Secretary Adrian, gusto ni Miss Carter ng kape. Dalhan mo siya. Ibinalik ko ang atensyon ko sa trabaho at nagtanong. May particular bang gusto si Miss Carter? Gusto ni Miss Carter ng pour-over coffee, 88 degree ang temperatura ng tubig, at eksakto hanggang segundo ang pagbuhos. Bilisan mo. Kapag nagalit si Miss Carter, ikaw ang mananagot. Wala akong nagawa kundi pumayag. Sakto sanang aalis na ako nang biglang may boses na narinig mula sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng kulay abong suit ang nagsalita. Nakatayo siya sa may pinto, bahagyang nakangiti. Ano na naman, binubuli niyo na naman ang bagong empleyado. May tsa akong natanggap mula sa isang kliyente. Gusto mo ba? Hindi na, salamat. Director Walker, itabi niyo na lang. Ayoko. Tatalikod na sana siya para umalis, pero tila may naalala siya kaya sinabi niya sa akin. May welcome party ang departamento bukas ng gabi. Kailangan mong dumalo. Walang pagliban. Pagkasabi niyon, kaswal siyang naglakad palayo. Adrian, huwag mo nang dibdibin. Malaki ang pagtingin ni Mr. Foster kay Miss Carter, alam iyan ng buong kumpanya. Kaya normal lang na hindi kanya gusto. Tiningnan ko ang babaeng iyon. Kung tama ang natatandaan ko, siya si Lena Walker, ang marketing director, at sa kwento, siya ang nobya ng kaibigan ni Julian. Sa nakaraan kong buhay, halos wala kaming naging ugnayan sa kumpanya, kaya hindi ko talaga siya kilala. Pero base sa takbo ng kwento ngayon, malapit nang ilipat sa punong tanggapan sa HQ si Aaron, ang matalik na kaibigan ni Julian, bilang advertising director. Sa nakaraan kong buhay, matindi rin niya akong pinahirapan. Kaya sinabi ko sa kanya, salamat sa pagtulong niyo sa akin kanina. May kailangan pa kasi akong asikasuhin, kaya mauna na ako. Napakaraming beses na akong gumawa ng pour-over coffee sa nakaraan kong buhay, kaya mabilis ko itong natapos at pumasok sa opisina ng punong ehekutibo dala ang kape. Lumapit ako, inilapag ang kape sa kaliwa niya, at naghanda ng umalis. Pinigilan ako ni Mia. Sandali, huwag ka munang umalis. Kinuha niya ang tasa at humigop. Pinagmasdan ko ang bahagyang pagbabago ng ekspresyon niya, at nakita ko ang munting bakas ng kasiyahan sa mga mata niya. Alam kong ligtas na ako. Hindi na ako pahihirapan pa ni Mia. Sa sandaling iyon, si Mia, na kanina ihandang pahirapan ako, ay natigilan sa unang lagok ng kape. Eksaktong-eksakto ang lasa sa gusto niya. Ito ba talaga ang taong nasa file na ibinigay ni Julian? Bakit parang hindi naman ganoon? Siguro mahusay lang talaga siyang magtago. Kailangan ko pa siyang obserbahan. Biglang nagsimulang pagdudahan ni Mia ang katumpakan ng file, saka malakas na nagsalita. Maghintay ka muna sa gilid. Kakausapin kita pagkatapos kong matapos ang trabaho ko. Matagal akong naghintay, iniisip na may bago na naman siyang paraan para pahirapan ako. Ang ending, pinatayo lang pala niya ako. Wala na akong sinabi. Lumapit ako sa malaking floor-to-ceiling window, pumwesto sa magandang lugar, at tahimik na pinagmasdan ang tanawin sa labas. Habang nakatingin sa tahimik kong likod, napakagatlabi si Mia at may tampong ibinaling ang tingin. Makalipas ang 10 minuto, nagsawa na ako sa tanawin. Nagsisimula na akong mapagod. Dahil wala na akong magawa, napatingin ako sa babae. Mula sa pwesto ko, kita ko ang elegante niyang tagiliran. Nang bumalik ang ulirat ko, nagtanong ako. Pwede ba akong umupo? Medyo napapagod na ako. Pagkarinig niyon, sandaling huminto ang kamay ni Mia, saka sinabi, bahala ka, basta huwag mong gambalain ang trabaho ko. May maliit na nakahiwalay na espasyo sa hindi kalayuan. Lounge iyon ni Mia, at malinaw na hindi ako pwedeng pumasok doon.
Sa buong opisina, ang tanging maupuan ay ang malaking sofa na mukhang napakakomportable. Doon na lang ako upo. Kaya lumapit ako roon, basta na lang kumuha ng isang libro mula sa estante, sa katamad na humilata sa sofa at napabuntong hininga sa ginhawa. Unti-unting lumipas ang oras. Lalo namang nahirapan si Mia na mag-focus. Palaging nasa sulok ng mga mata niya ang anyo ko. Napatingin siya ng palihim at nakita akong nakahilata na parang nasa sarili kong sala. Nang mapagod ako sa pagbabasa, ipinikit ko pa ang mga mata ko. Nakakairita talaga siya. Pinapasok ko siya rito para patulugin lang. Sobra na to. Talagang sobra. Wala ba siyang kahit katiting na paggalang sa akin? Ibinalik ni Mia ang ballpen niya sa mesa. Malinaw ang tunog ng gintong ballpen nang tumama iyon sa mesa, lalo pang umalinggaw sa maluwang na opisina. Magaling. Magaling. Napakagaling. Si Adrian na talaga ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na may lakas ng loob na kumilos ng ganito sa harap ko. Sa nakaraan kong buhay, ginamit ni Mia ang posisyon ko bilang assistant para kontrolin ako, pahirapan ako, at samantalahin ako sa bawat pagkakataon. Sa buhay na ito, hindi na ako sasabay sa gusto niya at hindi ko nahahayaan na ako ang dehado. Pumasok ka sa kumpanya ko para lang magpabaya buong araw sa opisina. Miss Carter, nilabag niyo ang sarili niyong patakaran para tanggapin ako sa interview, tapos ang sinabi niyo lang ay maghintay ako nang wala namang ipinagagawang trabaho. Kaya ang wala akong ginagawa ngayon ay pagsunod lang sa utos niyo. Isa pa, eksaktong-eksakto sa panlasa niyo ang pour-over coffee na ginawa ko kanina. Hindi naman siguro sobrang hiling ang magpahinga sandali, di ba? Matagal na natigilan si Mia. Bahagyang lumambot ang tono niya. CJ, simula ngayon, sasama ka na sa mga proyekto ko. Gusto kong makita kung ano talaga ang kaya mo. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating buwan. Dumating si Chloe ayon sa napagkasundo ang oras para simulan ko ang trabaho bilang part-time niyang assistant ayon sa kontrata namin. Habang inaayos niya ang mga dokumento, hindi niya napigilang magsalita. Noong una kitang inalok ng trabahong ito, naimpluwensyahan lang ako ni Julian. Gusto kitang lapitan, manalo sa laro ng pang-aakit, at makapagbakasyon kasama siya bilang gantimpala. Pero matapos ang lahat ng panahong nakasama kita, saka ko lang nakita ng malinaw na mula simula hanggang huli, itinuring lang niya akong isang piyesa para gamitin sa pakana niya laban sa'yo. Hindi pa huli ang lahat para makita ang katotohanan. Adrian, lagi akong gumagawa ng dahilan para makalapit sa'yo, kunwari medical check-up o kaya iayain kitang maghapunan. Lahat ng iyon plano rin ni Julian. Ginamit niya ang pagkakaibigan namin ni Mia para isali kaming lahat sa larong ito at paglaruan ang damdamin namin. Ngayon, tuluyan na akong natauhan. Sunod-sunod na humingi ng tawad ang mga babae. Lahat sila, iisa ang sinabi, nilinlang lang sila ni Julian para sumali sa laro. Sa sobrang galit, sumugod si Julian sa kumpanya at may pangutsang sinabi sa akin. Kung wala ni isa sa inyo ang tutulong sa akin, sisirain ko ang proyektong ito at gagawin kong miserable ang buhay niyo. Tumingala ako at kalmado kong sumagot. Bahala ka. Subukan mo. Sa launching ng proyekto. Hindi pa man nakakapagsalita si Julian, may nag-abot na sa kanya ng mga dokumentong ako ang naghanda. Lahat ng matitibay na ebidensya ng mga ginawa niya ay nakalatag sa harap ng lahat. Wala nang nagawa si Julian kundi tumakbo palabas. Pagkatapos noon, dumating siya sa pintuan ko, gusot na gusot ang itsura, kasama ang mga babae. Adrian, naging makitid ang isip ko. Ako ang gumawa ng katawa-tawang larong ito ng pang-aakit at nasaktan kita. Tinanggap ko na ang kaparusahan at inayos ko na rin ang lahat ng negosyong nakapangalan sa akin. Adrian, patawad talaga. Sinadya kitang subukan at gawan ng mga pakana. Taos puso akong humihingi ng tawad. Mula ngayon, magpupokus na lang ako sa pag-arte at hindi na ako aasa sa maruruming paraan para makakuha ng mga oportunidad. Adrian, naniwala ako noon sa isang paniglang ng kwento ni Julian at sa bawat pagkakataon, ikaw ang pinuntirya ko. Maglalaan ako ng bahagi ng equity ng kumpanya at mag-aalok ng mataas na sweldo para manatili ka ng pangmatagalan sa grupo. Adrian, kasalanan kong nagpanggap na mabait at isa-isa kang sinubukan. Mula ngayon, magpupokus na lang ako sa medisina at pupunta sa mga liblib na lugar para sa mga charity clinic bilang kabayaran sa mga pagkakamali ko. Ngayong inamin na nilang lahat ang mga pagkakamali nila at nagsisi na sila, natural na binitiwan ko na rin ang lahat ng sama ng loob ko. Pagkatapos kong opisyal na sumali sa kumpanya, sunod-sunod akong nakakuha ng magagandang proyekto at patuloy ring tumaas ang sweldo ko. Sa isang maliit na pagtitipon ng magkakaibigan, itinaas ni Julian na nakapagtayo na ng sarili niyang maliit na negosyo, ang baso niya.
Mula ngayon, magsisimula akong muli mula sa ibaba at dahan-dahang aanga. Hindi na ako gagamit ng anumang panlilinlang para manakit ng iba. Nakangiting itinaas ni Chlo ang baso niya. Kamakailan lang, nanalo ako ng isang malaking parangal sa pelikula dahil sa pag-arte ko. Sa wakas, pakiramdam ko, nabubuhay na ako para sa sarili ko. Sumingit naman si Mia. Umaasa akong pagkatapos mabago ang kultura ng grupo, lalo pang lalakas ang kumpanya. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng nasa mesa, napagtanto kong ito ang tamang wakas. Ang bitawan ang lahat ng mga kinakapitan at mamuhay ng matatag gamit ang sarili mong kakayahan ang pinakamagandang katapusan sa lahat.